May asawa at anak na ako at kasalukuyang nakasukob kami sa pamilya ng asawa ko. Boyfriend ko pa lang ang asawa ko, ramdam ko na ayaw sa akin ang hipag ko. Pero kahit ganon ay pinakikisamahan ko sila ng maayos. Nung una mabait sa akin ang biyenan kong babae, pero habang tumatagal, lumalabas na ang totoong ugali nila sa akin. Hindi man nila sinasabi sa akin pero yun nga yung masama, sa iba nila sinasabi na dapat ay sa akin na lang. Minsan ay iniiyak ko na lang pero ang napapagbuntunan ko ng galit ay ang anak kong walang kamuwang-muwang. Sa mata nila wala akong magandang nagawa kapag hindi ako nakakagawa ng gawaing bahay dahil maliit pa lang ang anak ko at talagang maselan pa. Hindi ko rin naman pinapahawak ng matagal sa kanila dahil natatakot akong baka may masabi sila sa akin. Kapag naman gumawa ako ay kukwestiyonin naman ito. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Lalo na ngayon na ako ang pinag-iinitan ng isa ko pang hipag na magkakapamilya na rin. Pinag-iisipan din nila ang pagkain ko. Ang masakit pa, pinagtataguan pa nila kami ng ulam. Kaya nag-grocery ako ng para sa amin para wala silang masabi. Pero hindi ganon ang nangyayari. Pati ang pang-grocery ko ay nasisilip din nila. Ako pa ang sinasabihan na maisip daw ako. Lahat din ng kilos ko at desisyon ko ay kinokontra nila. Kahit ang araw ng pagligo ng anak ko ay kinokontra nila. May araw kasi ng kasabihan na bawal maligo ang baby pero ang ginagawa ko ay araw-araw kong pinaliliguan. Kasi yun ang alam kong tama. Napapagod na ako sa paulit-ulit nilang pangingialam at paninira sa akin. Tinuring ko na rin kasi silang totoong pamilya. Napakasakit sa aking malaman na ichinichismis ako ng biyenan ko at hipag kong babae. Ayokong dumating sa punto na magkasagutan kami. Kasi hindi naman ako pinalaki ng magulang ko na makipag-away. Malaki ang respeto ko sa pamilya ng asawa ko. At kung paano ko minahal ang anak nila, ganun ko rin sila minahal. Kaya nasasaktan ako araw-araw. Ang masakit pa ay hindi ako kayang ipagtanggol ng asawa ko. Kahit sinasabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. From our letter sender, Alicia. May walang masamang lumaban kung nasa katwiran. Pinagtataguan ka na ng pagkain, chinichismis ka na sa iba. Pati araw ng pagligo ng anak mo may issue. Katwiran mo pa rin malaki ang respeto mo sa kanila at hindi ka pinalaking palaaway ng magulang mo. Paano ka ba pinalaki sa paso? Kaya stay put ka lang dyan sa sitwasyon at sa bata mo nilalabas ang galit mo. At yung asawa mong tukmol na aware naman sa sitwasyon mo, hindi rin alam kung paano ka ipagtatanggol. May bukod is the key sa totoo lang. Minsan hindi na ako nagbabasa ng ganitong problema kapag nakikipisan at may attitude ang pinisanan or ang sender. Kasi ang solusyon lang naman talaga is bumukod. Ba't ba usong-uso sa atin ha? Hindi ko naman nilalahat. Pero mostly sa letter sender ko, may pamilya na nakikipagsiksikan pa sa magulang. Tapos ang daming issue, hindi naman nagawa ng paraan para bumukod. Sariling pamilya nga natin, mismong kadugo, nagkakagulo, yun pang hindi, diga? Kapag walang plano si mister sa mga rant mo, ipaalaga mong anak mo, mag-work ka. And if wala kang mapag-iwanan, wag mo munang ipang grocery ang sahod ni mister. Palaguin mo muna. Gawa ka ng kahit simpleng merienda sa tapat ng bahay mo at alaga mo pa yung anak mo ay may income ka pa. Kausapin mo si mister na gusto mo mag-ipon para bumukod. Baka mapapahiya ng kaunti sa'yo. Kasi kapag inasahan mo ang mister mo, hindi kayo makakaahon. Simpleng pagtatanggol sa'yo, hindi nga magawa ibukod ka pa kaya. At eto ha, once na nag-decide tayong magpamilya, mas mainam talaga ang bumukod hanggat kaya para walang maging problema sa pakikisama.